Sa puntong ito, makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, Attorney Claire, at welcome back sa Arangkada Balita. Yes, good afternoon, Nina, and good afternoon, Jack. At sa lahat na nanonood sa inyong programa, magandang hapon po sa inyo lahat. Unahin ko po kanina yung pinakita ni Pangulong BBM na malakas pa siya. Patunay raw na fake news ang mga nagsasabing, naku, namatay na siya o may sakit ang presidente. Pinakita niya nag-jumping jacks, nag-jogging, kahit nakabarong. And he looks great. Actually. Yes, no, Nina and Jack, ang sabi ng mga taga-media rito, yung miyembro ng MPC, napatunayang walang sakit ang Pangulo. Sila daw ang may sakit, yung mga taga-media, dahil nahirapan talaga sila na tumakbo kasabay si Pangulo. Yun yung biroan na nangyari dito sa MPC kanina. Yes nga, Attorney Claire. Talagang napansin ko nga, partner, di ba diniscuss ko ni siya last week, parang medyo nagdo-double time itong mga control man sila or ano, yung mga nagkakalat ng narrative na may sakit yung Pangulo kasi may pinagtanggol ko pa nga isang dating ko kasama sa ABS Tapos ako yung pinotakte ng mga troll kasi sinabi nga nila na kesyo fake daw yung ginagamit na ano. Bakit kaya nagkaroon na biglang effort na ganito? Tingin mo part ito ng tactic kasi bukas na yung hearing ni VP Sara Duterte? Malamang, Jack. And meron nga daw, merong isang nabanggit sa atin, no, may isang political analyst na ito mga fake news peddlers na nagkalat ngayon talaga. As in talaga, double time talaga sila sa paggagawa ng fake news. Ay maaari itong senyales ng binubuo nilang pag-disturb guys ng gobyerno. At hindi lang yan, siguro nga dahil may mainit na magiging issue, instead na mapag-usapan itong impeachment na inihahain para kay VP Sara, ang gagawin nila ay gumawa ng kwento para mapag-usapan, para kung ano man yung tatalakayin siguro sa impeachment, ay matabunan. At alam naman natin, di ba, Jack and Nina, na pag sinira nila ang Pangulo, alam naman natin kung sino ba yung gusto nilang iangat. Ano po ang reaksyon ninyo sa statement ni Baste kahapon na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos? Ano po ang reaksyon nyo dyan? Alam mo, siguro kapag binanggit natin ang pangalan Duterte, nandiyan naman yung pagbabanta. So, magmula sa kanilang ama kung paano magbanta ng buhay, sinanda ni Vice Presidente sa pagbabanta rin ng buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating Speaker Romualdez. At ito, ngayon, ganyan pa rin ang kanilang mga lingwahe. So, dapat tayo maalarma sa mga ganitong klase mga pagbabanta sa buhay. Hindi ordinaryong tao ang hinihingi nila ang ulo. Ay sabihin lang hindi literal ito. Yes. Pero ano ang ibig sabihin ng hinihingi niya yung ulo ng Pangulo or target nila yung ulo ng Pangulo? And Attorney Claire, pag pinakinggan mo, partner din, di ba? Parang reminiscent yung pagkakasabi niya. Ito din yung sinabi natin ng kanyang kapatid na kasama sa articles of impeachment. Yung nagkaroon ng threat. Di ba? Halos ganun din naman eh. Ito, hindi nga lang, pwede niya lang maging lusot eh. Hindi naman literal yung ulo na hinihingi namin. Pero ano nakikita niyo similarities po doon? Parang sa ating nakikita, parang sanay sila at ganun yung kanilang gawin kung papaano nilang hindi pahalagahan ang dignidad at ang buhay ng isang tao. Hindi dapat ganyan na maging mamuno sa ating bansa. Dapat mayroong paggalang sa karapatan, may paggalang sa buhay, at hindi lagi may pagbabanta. Papunta naman po tayo dito sa oil crisis. Ano po ang masasabi ninyo sa mga kritisismo na tila kulang daw ang ginagawa ng ating gobyerno para sa mga apektado, lalong-lalo na po ang ating mga tsuper? Actually, Nina, marami naman talaga maaapektuhan. Hindi po ito ginusto ng Pangulo, hindi ginusto ng administrasyon ang gyera dito sa Middle East. Pero lahat ng pwedeng ibigay na ayuda, tulong, subsidy, pati sa mga ibang, kahit na hindi sa transport sector. Kaya nakita natin, nile-mention, nililista, ini-enumerate ng Pangulo natin, ano ang maaari at naibigay na. Maaari ibigay at ibibigay pa. At ang naibigay na. So, ang dito sa atin ngayon, Nina, hindi natin kailangan magpintasan o magturuan. Ang kailangan ng Pangulo ngayon at ng administrasyon ay sabay-sabay tayong magtulungan. Yun ang hiling niya. At kailangan ng pangunawa dahil hindi lang Pilipinas na nakakaranas nito, Nina and Jet.
global oil crisis ang nararamdaman. Mhm. Buti nga tayo kahit papano ay salamat na tayo sa Diyos at tayo na pagbigyan Opo. na magkaroon ng magandang negosasyon sa bansang Iran, na tayo ay makonsider na non-hostile. Ilan lamang pa napapayagan dito ng bansang Iran. Kaya malaking bagay po to sa atin dahil ang kailangan po ng Pangulo ngayon ay magpatuloy ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Attorney Claire, ako huling tanong lang, sorry partner, ibabalik ko lang to sa ano. Naalala ko nagtayo kayo ng isang parang website para sa fake news. Kamusta po yung response ng ating mga kababayan? Marami po ba kayo natanggap? Kasi kung matitingnan mo, yung mga ibang nag-aakusa na may sakit yung ating Pangulo, ay kumbaga hindi naman nila kung may mga iba doon, mga personalities, hindi naman nila talaga binabanggit yung Pangulo natin. Pero laging may, kumbaga may konting mali siya. Nasasabi, may sakit ba? Buhay pa ba? Yung ganun, paano natin makakasuhan po yung mga ganyan? Dito ang latest, Jack and Nina, ay nagkaroon ng MOA, ang PCO, kanina. Diyan kasama si Secretary Day. Nagkaroon ng MOA dito sa DOJ, kasama ang DICT, para kalabanin ang mga fake news. Ulitin natin kasi wag magamba, yung mga critical lang at legit naman ang kanilang mga sentimiento. Iba po ang fake news sa normal na sentimiento ng mga kababayan natin. So dapat magkaiba yon. Kasi hindi po pinagbabawalan, hindi po binabiolate ng Pangulo ang freedom of expression. So nandiyan pa rin po yan. Iba po ang fake news, yung intentional na gumagawa ng ng misinformation, and at the same time, ang kanilang binubuli o hinaharas o sinasabing fake ay yung nasa mainstream media pa. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney Claire Castro. Salamat, Nina and Jet. Ingat po, ma'am.